Malalaking kumpanya sa teknolohiya ay gumastos ng daan-daang bilyon sa AI infrastructure. Ngunit maliit pa rin ang balik at malayo sa break-even. Isa ito marahil sa pinakamahal na sugal sa kasaysayan. Sa likod ng makinis na interface ay merong isang bagay na hindi iniisip ng karamihan, isang pisikal na sistema na may totoong limitasyon. Mga data center na kumukonsumo ng napakalaking kuryente. Ang mga power grid ay halos abutin na ang kanilang kapasidad para lang mapanatiling tumatakbo ang lahat. At umaasa ito sa isang nakatagong hukbo na mga manggagawang inaabuso. Hindi ka makakaiwas dito. Araw-araw mo na itong nakakasalamuha. Nagsimula na ang mundo sa sistemang baka di na mapigilan, ang $1 trillion na kasinungalingan ng AI. Kabanata 1, ang resibong ayaw basahin ng kahit sino. Noong 2024, nagtanong ng simpleng tanong ang mga analyst ng Sequoia Capital. Kung tuloy-tuloy ang gastos ng AI companies, magkano ang kailangang kitain ng industriya kada taon para maging sulit? Ang sagot nila ay humigit kumulang $600 billion kada taon. Hindi yan ang kinikita ng mga kumpanya ng AI ngayon. Iyan ang kita na kailangan nila para maging makatuwiran ito sa pananalapi. Ngayon, ang generative AI ay kumikita na ng bilyon-bilyon kada taon sa mga kumpanyang tulad ng OpenAI at Anthropic. Sinasabi ng analyst na ang mga tubong dulot ng AI ay maaring umabot ng trilyon-trilyon sa kalagitnaan ng dekada 30 ng 2000. Marami sa naiulat na kita ay hindi tunay na tubo. Kamakailan, napalago ng Anthropic ang kita nila sa daang milyong buwan-buwan noong 2025. Kamangha-mangha ito pero inaasahan din nilang malulugi sila ng bilyon-bilyon na yung taon. Noong 2025, nakakuha ang OpenAI ng $10 bilyong na pondo, ngunit dahil sa mataas na gastusin, humingi pa sila ng dagdag na $8.3 bilyong makalipas ang ilang buwan. Ayon sa ulat, gumagastos ang XAI ni Elon Musk ng mahigit $1 bilyong bawat buwan para magpatuloy ang operasyon. Isang seryosong problema. Ito ay paksang iniwasan ng marami. Sa tradisyonal na software, mura nang magdagdag ng bagong users kapag tapos na ang produkto. Kaya sobrang kumikita ang Microsoft at Adobe dahil halos walang dagdag na gastos sa bawat bagong customer. Sa AI, ibang sistema. Tuwing tatanungin mo ito, may gastos. Totoong pera ang kailangan. Ang sagot ay dahil sa kombinasyon ng computational power, kuryente at infrastruktura, kaya hindi laging mas episyente ang mas malaking operasyon, minsan kabaligtaran pa. Habang dumadami ang gumagamit, tumataas ang gastos sa operasyon. Nakapag-commute na ang pinakamalalaking kumpanya at investment group sa mundo na may taon ng gastos na lampas $400 bilyong. Naging pangunahing makina ng SP 500 ang spekulasyon sa paglago ng AI. Lalong nagiging alanganin kapag napagtanto mong ang mas malawak na merkado na binubuo ng mga retirement account, index fund at iba pang ligtas na pamumuhunan ay lantad na sa panganib ng teknolohiyang hindi pa napatutunayang kayang tustusan ang sarili sa malakihang sukat. Kung ang ekonomiya ng hinaharap ng generative AI ay napaka hindi tiyak, bakit parang lahat ng CEO ng mga kumpanya sa mundo ng teknolohiya ay tila determinado na ipusta ang lahat para sa kinabukasan nito? Sa isang survey, halos 70% ng CEO ang naniniwalang babaguhin ng AI ang kanilang kumpanya ng malaki pagdating ng 2028, malaking bilang ito. Pero kung susuriin ang aktual na datos sa pananalapi, matindi ang realidad. 25% lang ng AI initiatives ang talagang nagbibigay ng inaasahang ROI. Siyam sa 10 executive naniniwalang mahalaga ang teknolohiya, pero isa lang sa 4 ang nakakaipaliwanag kung paano ito kumikita. Ang dating estratehiya ngayon ay mistulang corporate peer pressure at kitang-kita ito habang nangyayari ito. Bawat kumpanya ay nag-uunahan, nagmamadaling maglunsad ng mga AI initiative, nagsasalita tungkol sa AI first na mga estratehiya, bumibili ng napakaraming GPU dahil mas masama ang tingnan kung hindi ka bibili. Kung corporate gold rush ito, walang gustong pumunta ng walang pala. Nandyan tayo ngayon, todo ang pagtatayo ng infrastruktura. Nakalaan na ang gastos at may panimulang pondo pero bahagya lang sumasabay ang kinikita. Kabanata 2, tagumpay na nagpapahirap sa'yo. Sa mga nakaraang taon, tahimik na sumulpot ang industriya para suportahan ang AI system. Ang paglalagay ng label sa datos, pagmomoderate ng nilalaman at pagbeberipika ng output ay naging pangunahing gawain para magamit ang mga modelo sa totoong mundo. Sila talaga ang nagiging kaigahan sa pagitan ng isang hilaw na sistema na naglalabas ng magulo at hindi angkop na mga sagot at ng isang sistemang kayang sumagot ng mga tanong nang hindi napapahiya ang kumpanyang gumawa nito. Nangyayari ang lahat ng yon sa labas ng modelo. Sa mga opisina at call center na kapaligiran sa mga lugar tulad ng Kenya, Pilipinas at India, libu-libong manggagawa ang ginugugol ang kanilang araw sa pagwawasto ng mga pagkakamaling patuloy pa ring ginagawa ng mga AI system.
Sa ilang naitalang kaso, binabayaran silang ilang dolyar kada oras para salayin ng marahas o malaswang nilalaman. Ayon sa ulat, ang mga content moderator sa ikalawa at ikatlong daigdig ay nakakaranas ng psikolohikal na trauma, mababang sahod at sinusupil ang pag-oorganisa ng unyon, mga kalagayang hindi tanggap sa batas paggawa ng kanluran. Hindi ito mukhang makabagong tagumpay, kundi parang mula pa sa ika-19 na siglo. Sa ilang paraan, ganoon nga. Ang mga salitang ginagamit sa marketing tungkol sa AI ay nagpapahiwatig ng otonomya, mga makinang kayang mag-isip, matuto at kumilos na tila tuluyang pumapalit sa pagsisikap ng tao. Ang realidad ay mas malapit sa isang bagay na mas luma at mas pamilyar. Patong-patong ang sistemang ito. Malinis at epesyente ang nakikitang bahagi, ngunit magulo, matrabaho at kadalasang binabalewala ang nasa loob. Hindi ibig sabihin na peke ang teknolohiya, pero sa ibang anggulo, malaki ang papel ng salitang artipisyal. Malaking bahagi ng pagpapatakbo ng mga sistemang ito ay gawa pa rin ng tao. At habang lumalaki ang sistema, mas nagiging mahalaga ang papel ng tao. Kapag ang sistema ay umaasa sa malaking compute infrastructure at tuloy-tuloy na input ng tao, nagkakaiba ang gastos kumpara sa inaakala ng marami. Imbis na isang malinis at kusang nagpapahusay sa sarili na makina, nagiging hybrid ito. May otomatiko at mano-mano at pareho silang minementina. Nadiskubre ng mga mananaliksik na maraming AI startups, lalo na noong simula ng AI boom, ay hindi talaga gumagamit ng tunay na AI sa kanilang pangunahing produkto. Sa ilang kaso, umaabot pa ito sa 40% ng mga kumpanya. Hindi naman ibig sabihin nito ay panlilin lang, pero nagpapahiwatig ito ng mas mahalagang bagay. Mula pa sa simula, naging isang senyales ang AI, isang paraan para makahikayat ng pondo, mapangatwiranan ang mas mataas na halaga ng kumpanya at mailagay ang sarili sa isang merkado kung saan lahat ay biglang kailangang may kwentong may kinalaman sa AI. Pagsapit ng 2024, humigit kumulang 78% ng lahat ng kumpanya ang nag-ulat na gumagamit sila ng AI sa kahit anong paraan. Pagkalipas lang ng isang taon, 61% ng global venture capital ay napunta sa AI-related na negosyo. Maaring inaasahan mong pagkatapos ng lahat ng paggamit at puhunan, makikita na natin ang tuloy-tuloy na kita. Sa halip, ang mga benepisyo ay nakasentro lamang sa ilan, kung saan halos 75% ng pinansyal na pakinabang ay napupunta lang sa 20% ng mga kumpanya. Karamihan sa mga kumpanya nag-uusap tungkol sa AI ay hindi talaga malaki ang kinikita rito. Nagsasagawa sila ng mga eksperimento, naglalagay ng mga bagong tampok at nag-i-integrate ng mga tool. Pero hindi naman talaga nababago ang kanilang negosyo gaya ng inaakala ng lahat. Noong una, sinasabi ng mga kumpanya na gumagamit sila ng AI kahit hindi naman talaga nila ito ginagamit. Ginagamit na ito ng mga kumpanya pero hindi pa rin nila alam kung paano kumita dito. Mas malaki na ang problema ngayon dahil mataas ang nakataya, malaki ang inaasahan at mahirap balewalain ang agwat sa pagitan ng realidad at pangako. Kabanata 3, ang pader ng enerhiya. Ang pinakamalaking hadlang dito ay pisikal, hindi pinansyal. Matagal nang sinasabi na ang AI query ay gumagamit ng halos 10 beses na mas maraming kuryente kaysa karaniwang web search. Ang numerong iyon ay galing sa mga unang pagtataya at tulad ng karamihan sa mga simpleng paghahambing, ito ay pinagtatalunan, ina-update at minsan pinalalaki, depende kung sino ang nagpapaliwanag. Pero ang bahagi na hindi talaga nagbago ay ang pahayag na mas mabigat talaga ang AI workloads. Noong 2022, ang mga data center ay gumamit ng halos 460 terawatt-hours ng kuryente taon-taon sa buong mundo. Katumbas na ito ng isang bansa gaya ng Alemanya o Hapon o 2% ng global na pangangailangan. Ngayong taon, maaring umabot ang bilang na iyon sa pagitan ng 600 at 20 at 1,000 terawatt-hours depende kung gaano kabilis lumalago ang AI. Kapag tumingin ka sa loob ng data center, nakakagulat kung paano ginamit ang enerhiya. 40% ng kuryente ay para sa aktual na pag-compute, lalo na sa ginagawa ng AI. Panibagong 40% ang ginagamit para palamigin ang mga makina. Ang 20% ay para sa iba pang gawain tulad ng paglilipat ng data, pagpapanatili ng system at pagpigil sa pagbagsak ng operasyon dahil sa komplikasyon. Halos kalahati ng enerhiya sa AI ay hindi napapatalino dito kundi nagpapatakbo lang ng sistema. Ngayon, umatras tayo at tingnan ang mas malawak na larawan. Ang isang malaking hyperscale na data center, yung klase na ginagawa ng mga kumpanya para sa AI, ay maaaring gumamit ng 100 megawatts ng kuryente o higit pa. Ang 1 megawatt ay kayang magpaandar ng mahigit 150 bahay sa US. Paano naman ang 100? Sa isang taon, sapat na itong kuryente para mag-charge ng mahigit 200,000 electric vehicles sa isang gusali. Mayroong higit 8,000 data center sa mundo at isang katlo nito ay nasa Estados Unidos.
Nakakabahala ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa mga ito ay nasa lugar na sobrang init para sa epesyenteng operasyon. Dapat nating itigil ang pagtingin sa cloud na parang abstraktong bagay lang. Tinutukoy natin ang lumalaking network na malalaking pasilidad na malakas gumamit ng kuryente, nakapangkat sa ilang reyon at kumukuha mula sa grid na nagsusupply din sa mga bahay, paaralan at negosyo. Hindi rin pantay ang demand. Sa mga lugar na mataas ang pressure, napipilitan ang mga opisyal ng lungsod na agad gumawa na mahihirap na pasya. Palalawakin ba ang grid o itataas ang presyo ng kuryente? Pababagalin mo ba ang pag-unlad at ilimitahan ang paglago ng trabaho? Mahirap sagutin at hindi rin ito natutugunan ang isyu ng tubig. Natatandaan mo ba na 40% ng enerhiya ay napupunta lang sa pagpapalamig ng malalaking data center na ito? Kadalasan, umaasa ito sa maraming dumadaloy na tubig para palaging ilayo ang inip. Maaaring gumamit ang malaking data center ng milyon-milyong galon ng tubig kada araw kasing dami ng konsumo ng bayan na may 30,000-50,000 katao. Sa loob ng isang taon, kahit ang isang mid-size na pasilidad ay maaaring gumamit ng humigit kumulang 100 milyong galon ng tubig para lang manatiling malamig. At karamihan ng tubig na yon ay hindi na bumabalik. Sa maraming sistema, 70 hanggang 80% ay nawawala sa pagsingaw, parang naglalaho na lang sa hangin. Halos 75 hanggang 70% ng data center ay gumagamit ng pagpapalamig na gumagamit ng tubig, kadalasang kumukuha sa parehong ilog at supply ng tubig ng mga lokal na komunidad. Sa isang bayan sa Oregon, isang data center ng isang kumpanya ang gumamit ng higit 25% ng supply ng tubig ng lungsod. Ang sistemang nangangakong walang limitasyon ay umaasa sa kakaunting supply. Sobrang napipressure ang mga power grid at sistema ng tubig. Habang lumalaki ang sistema, patuloy itong kumukuha at hindi pa malinaw ang hangganan nito. Habang tumitindi ang pressure sa labas, may iba rin nangyayari sa loob ng mga kumpanya. Dahil habang humihila ang AI mula sa labas, tahimik din itong humihila ng isang bagay mula sa loob. Ang kanilang datos, Kabanata 4 Seguridad, Sariling Sabotahe. Batay sa pinakabagong datos, 34.8% ng AI input ng empleyado ay may sensitibong impormasyon. Tumaas ito mula mahigit 10% noong 2023. Isang katlo ng lahat ng ipinapaste sa napiling AI chatbot ay legal na dokumento, customer data, medical records, source code at kontrata. Mas malala pa, 83% ng mga kumpanyang gumagawa nito ay walang kahit anong technical na control para pigilan ito. Pwede silang mag-email ng pulisya ng paulit-ulit pero kinabukasan, uutusin pa rin nila ang empleyado na maging mas mabilis, mas produktibo at mas epesyente. Ngayon, kailangang pumili ng empleyado, deadline o pulisya. Lagi nilang inuuna ang deadline. Ang malaking kapalpakan sa seguridad ay parang dahan-dahang nangyayaring sa una. Mahigit 225,000 ChatGPT credentials ang binebenta sa dark web marketplace, karamihan mula sa nakompromisong devices o reused passwords. Malalaking kumpanya gaya ng Apple, JP Morgan at Goldman Sachs ay nagbawal o nilimitahan ang gamit ng ChatGPT sa kanilang organisasyon matapos makita ang epekto nito. Masakit itong natutunan ng Samsung. Sa unang bahagi ng 2023 empleyado ang nagbasa ng email na nag-aalis ng dating pagbabawal sa ChatGPT at inisip nilang ligtas na sila. Ang una ay nag-upload ng proprietary source code para ma-debug ang kanilang problema. May isang kinopya ang meeting notes ng kumpanya sa chat feed at ang isa pa ay gumamit ng ChatGPT para tukuyin ang sirang kadamitan sa semiconductor line. Agad na ibinalik ang pagbabawal. Mabilis na lumabas sa isang internal survey na 65% ng empleyado ng Samsung ay naniniwalang may security risk ang AI tools. Ang pinaka-nakakabahalang bahagi ng lahat ng ito ay kung paano hindi naunawaan ng karamihan ang pangunahing hindi pagkakatugma sa pagitan ng privacy ng gumagamit at ng paraan ng pagkakadisenyo ng mga AI system para gumana. Ang mga AI model ay sinasanay gamit malalaking datasets. Sa free at plus consumer plans ng OpenAI, otomatikong pinapayagan ng users ang paggamit ng kanilang usapan para magsanay ng mga bagong modelo. Oo, maaari kang mag-opt-out sa pamamagitan ng pagdaan sa maraming setting, pero karamihan sa mga gumagamit ay hindi nga alam na may ganung opsyon. Hanggat hindi mo ito ginagawa, lahat ng dokumento, bahagi ng kontrata, at detalye ng kliyente na tinatype mo ay posibleng magamit sa pagsasanay ayon sa ulat. Kapag nagamit na ang mga trade secret sa pagsasanay o pagproseso ng AI model, halos permanente na ang pinsala at hindi mo na lang basta yon mabubura, parang pintura na hindi na mapaghiwalay kapag nahalo na. Iyan ang dahilan kung bakit mas nakakatakot ito kaysa sa karaniwang data breach na bihira, kita at kadalasang naayos. Madalas isakripisyo ng AI na kumpanya ang seguridad ng gumagamit at nakapaloob na mismo sa workflow ang hindi pagsunod sa HIPAA.
Dahil dito, may mga security researcher na tinatawag itong pinakamalaking hindi kontroladong pagtagas ng corporate data sa kasaysayan. Kapag kinausap mo ang mga tao sa loob ng mga kumpanyang ito na talagang responsabale sa mga nangyayari, alam nila ng eksakto kung ano ang nagaganap. Alam nilang walang kontrol para hadlangan ng empleyado sa paglagay ng sensitibong dato sa AI tool. Batid nila ang panganib, ngunit alam ding walang madaling solusyon. Hindi madaling gumawa ng secure na in-house na bersyon sa isang gabi dahil kailangan ito ng hardware na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, espesyal na team at oras na madalas wala sa mga kumpanya. Habang naghihintay, may pressure pa ring gumilis. Patagong numiniti ang mga tao sa enterprise co-pilot ng kumpanya na pampaganda lang ng email at pang Google search. Patuloy pa rin nilang gagamitin ang ChatGPT consumer version ng palihim at karamihan sa matatandang boss ay hindi mag-aalala dahil para sa kanila parang pinabunggang search engine lang ang AI model. Dapat noon pa natutunan ng mga tao na huwag ipagkatiwala sa mga taga Silicon Valley ang intellectual property mo. Ngayon, sumasabay lahat sa alon ng pagiging produktibo at umaasang hindi ito babalik para saktan sila. Kabanata 5, ang dakilang pagwawasto. Sa puntong ito, alam na natin na may mali, magastos ang sistema. Malakas gumamit ng resources at tumatagas ang datos, pero hindi pa rin sapat ang kita para sa investors. Kaya bakit pursigido pa rin ang industriya sa AI boom? Mula sa loob ng industriya, parang wala kang pagpipilian, parang karera ng armas ito. Ang walang tigil na babala na huwag magpaiwan o hayaang makahabol ang Tsina ang nagtutulak sa lahat na kumilos ng mabilis. Parang usaping pag-iral ito, pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Ang tunay na sagabal sa tinatawag na AI arms race na yon ay ang mga semiconductor o chips. Kumikita ng malaki ang mga kumpanyang nagbebenta ng chips tulad ng Nvidia at AMD. Ilang taon nang lumalago ng husto ang global semiconductor industry, sa 2026, inaasahang kikita ang industriya na halos $1 trilyong sa taon ng benta, pinakamataas sa kasaysayan. Tinatayang aabot sa $2 trilyong ang taon ng benta pagsapit ng 2036 ayon sa CEO ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC, ang pinakamahalagang tagagawa ng chips sa buong mundo. Ang demand para sa advanced na AI chips ay kasalukuyang 3 beses na mas mataas kaysa sa global supply. Sinisiguro ng malalaking tech na kumpanya ang pinakamalaking kapasidad ilang taon bago pa. Hindi makakatulong ang mga bagong pabrika sa Arizona at Japan sa pressure sa merkado hanggang 2027 o mas huli pa. Linawin natin, gusto ng mga chip maker na paniwalain ang mga kumpanya na laging kulang ang compute. Kung hindi mo agad bibilhin, mahuhuli ka sa computational arms race. Hindi kailangan totoo ang mensaheng ito para maging makapangyarihan. Kailangan lang itong madalas ulitin, gaya ng sa earnings calls, mga conference at kahit sa kongreso. Ganito na uwi sa mga kumpanya na uma-order ng bilyon-bilyong dolyar na GPU taon bago nila kailangan para siguradong may supply kahit di pa nila magamit lahat. Nagkakaroon ng merkado kung saan mas mataas ang demand kaysa supply. Habang kumikita ng malaki ang mga chip company, napipilit ang magbayad ng mahal ang mga consumer. Sa mga nagdaang buwan, nagdulot ang AI arms race ng kakulangan sa espesyal na memoryang kailangan ng mga chip na tinawag ng ilan bilang RAM-mageddon. Ang resulta nito ay pagtaas ng presyo sa lahat ng kailangan ng mga consumer. Mas mahal na ang mga laptop, telepono, pati na rin ang mga appliances. May isang ordinaryong lalaki na gustong gumawa ng gaming PC ang nagtatanong kung bakit mas mahal bigla ang 2 stick ng DDR4 kaysa sa graphics card niya. Ngayon, ang mga AI system ay based sa 2 palagay. Una, patuloy na lalaki ng sapat ang demand sa AI para masalo ang lahat ng infrastrukturang kailangan nito. Pangalawa, dapat dumating agad ang pagtaas ng produktibidad para mabigyang katwiran ang gastos. Kapag pumalya ang alinman sa mga palagay na yon, nagsisimulang maging alanganin ang buong pangako ng AI boom. Nakita na natin ito noon nung huling bahagi ng dekada 90. Nagpatayo ang mga kumpanya ng malalaking internet infrastructure tulad ng fiber, server at network na sumasakop sa buong gusali, inaasahang tataas ang demand. Sa huli, nangyari ito matapos ang malaking pagwawasto sa merkado kung saan bumagsak ng 76% ang halagaan ng Nasdaq. Bumagsak bigla ang stock prices ng Cisco, Intel at Oracle magdamag habang ang eBay at Amazon ay halos hindi rin nakaligtas. Inabot ng 15 taon bago muling naabot ng Nasdaq Index ang dating pinakamataas na halaga. Totoo ang internet boom, pero hindi makatotohanan ng hype at sobrang taas ng pagpapahalaga sa bilis ng inaasahang pag-usad nito. Kinailangang suportahan ang merkado para mabuhay. Hindi na ibigay ng mga dotcoms ang kitang pinangarap ng mga investor nang ibinuhos nila ang pera nila sa mga startup noong dekada 90.
Hindi mahirap isipin na maaring mangyari ulit ang ganitong pagwawasto ngayon sa pagkakataong ito para sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Ang perang nagpapalakas sa kasalukuyang AI boom ay hindi lang galing sa venture capital na naghahanap ng kita. Lahat ay apektado nito. Kapag nagbago ang takbuhan ng mga siklo, bihirang maapektuhan ang mga gumagawa ng desisyon. Patuloy sumasahod ang mga executive at nakakalabas ang unang investors. Ang pagkalugi ay kumakalat. Kaya kung marinig mo ang AI arms race, itanong mo, saan ba talaga patungo ang karerang yan? Na yon, parang hindi ito karera sa hinaharap, kundi nagmamadali lang maghanap ng dahilan para bigyang katwiran ang bilyong-bilyong na gastos. Kung di agad bumalik ang puhunan, maapektuhan hindi lang teknolohiya, kundi lahat ng bagay. Kung akala mo pera, kapangyarihan o datos ang pinakamalaking panganib, baka mali ka. Paano kung magpasya ang mga makina na walang halaga ang buhay? Tuklasin kung paano tinangkang patayin ng AI ang tao para hindi ito patayin. Panurin ang video na ito.